Good day everyone! Welcome back sa ating video tutorial. On this video, pag-uusapan natin kung paano i-determine if ang element or values inside ng array is even or odd. So, tara, simulan natin. So, open natin yung code blocks. Yan, create tayo ng new project, then console application, C++, then even, odd. So, kung gusto nyo yung pangalan. Then, value. Okay, so finish. By the way, gusto ko nga palang i-shout out si Master Mark Santing, si Master Vincent Acosta, at saka si Master Virgilio Toga. No? Shout out sa inyo. So now, simulan natin. So first is magde-declare tayo ng ating array. So imagine we have int array num. So size niya is 10. Then equals. So, lagay tayo dito ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then, loop natin. So, for access natin yung ating array. So, for int, pwede int I or int x, depende sa variable na gusto nyo. So, 0. Then, x is less than or equal to. So, 10, huwag na lang natin, kasi hindi tayo gumagamit ng Java. So, C++ yung gamit natin. So, fix na lang natin. Pwede rin gumamit kayo ng size of or for each na lang para mas madali kayong pag-display or pag-loop sa every element ng ating array. So, ito lang yan yung gagamitin natin. So, less than equal to 10. So, ito, same ito dito. Not less than equal. So, less than lang. So, kasi from 0 to 9 para ma-access natin yung mga values. 0 dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, para ma-access 10, dapat yung index natin is 9. Then, semicolon, then x plus plus. So, now, let's try to print muna kung ma-access ba natin yung mga ating value sa loob ng array. So, array num. Okay. So, lagay natin yung ating index. So, semicolon. So, try natin. Save, build and run or run. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Access natin. Now, gusto nating i-display na yung even or odd number. So, to do that, gagawa tayo ng condition. So, if, paano natin malalaman na even or odd number? So, gagamit tayo ng modulus, no? Then, para makuha natin yung remainder, then, i-test natin if yung remainder is 0, even. So, kung hindi naman, or 1, automatic odd number yon. So, if array num natin, test natin si array num, then x. So, modulo natin 2. Kung equal siya sa 0, so if equal to 0, if remainder is 0, even yon. Yan, even. So, si out natin, sino yung ilalabas natin? Si array num. Array num, yung index niya, lalagyan natin ng text na yan, is even. Yan. Pwede natin lagyan ng end line, new line. Then, pwede na lang natin i-else if or i-else na lang natin na automatic kapag hindi yung remainder niya 0, automatic add yan. Yan. So, is add. Yan. So again, pwede natin ilagay din dito yung else if natin na kapag equal to 1, kapag equal to 1 itong dito, hindi yan, is automatic add yan. So if, pwede rin else kasi mas madali. If not 0, if not, let's say, if remainder is not 0 or not 0, automatic add number. Yan. Is even or odd number.
Okay. Save natin. Okay. Build and run. Okay. So, basahin natin yung error. Okay. Expression before token. Na-erase natin yung 0. Save, build and run. Oh, yan. So, ganun lang kadali. Nakuha na natin. So, 1 is odd number, 2 is even number, 3 is odd number, 4 then until 10 is even number. Oh, yan ang kadali mga idol. So, ganito lang kadali kung paano natin isa-isahin or identify if ang laman ng array is even or odd number. So, gamit lang tayo ng for loop para maisa-isa natin yung ating array. Then, i-check natin using if statement. So, try natin using modulo para makuha yung remainder. Then, kung 0 yung remainder, even, else, automatic add number. So, ganun lang kadali mga idol. So, sa mga bago pa lang dito sa aking YouTube at saka Facebook page, huwag kalimutan mag-like, follow, and subscribe. At saka i-share na rin yung video para makatulong sa iba at saka mga estudyante na gustong matuto ng programming. So, yun lang. Salamat sa panonood. Happy coding.